Bago ang lahat, mukhang magiging masaya si Bam Adebayo sa pagkakakuha ng Miami kay Giannis dahil matagal na rin naman siya nagre-request kay Papi, si Pat Riley. Tinanong din siya kung kailangan pa ba ng additional scorer ng Miami besides sa kanilang dalawa. Hindi pa kasi nakikita kung magiging effective si Adebayo at Giannis sa loob ng court dahil nga nakabantado ng issue ng spacing. Mapipigure out din di umano ng Miami Heat kung paano maging contender next season kina Bam Adebayo at Giannis. Kulang pa ang Miami pagdating sa kanilang roster. Ang priority nila makahanap ng another shooter or scorer. Dahil base na rin yun sa sagot ni Bam Adebayo kung kailangan pa ba nila ng another scorer at mapifigure out lang nila yon habang dumadaan ang season. Pinakawalan kasi ng Miami si Norman Powell na readyng bumalik din sa team. Halos same contract lang din ang pinirmahan nitong si Powell sa Bulls para nga mas mababa pa. Based naman sa mga scout, since nasa kanila na si Giannis, kailangan di umanong umiwas sila sa mga player gaya ni Westbrook, Klay, DeMar, Bradley Beal, D'Lo at Nick Richards. Yung iba kasi sa nabanggit, sa scoring walang problema kina DeMar, Klay at Beal. Pero ang issue di umano magiging effective ang team na merong Giannis, na merong scorer pero defender. Yung mga nilagay kasi na veteran player na posible makuha ng Miami, mga dating star player or number 1 option ng mga team. Yung mga kasama kasi dati ni Giannis, mga supporting cast pero naging all-star na kasama siya. Malaki yung pinagkaiba. Si Klay ang gustong makuha ng Miami dahil priority nga nila ang scoring or shooter. Iniintay lang siyang mabuyout ng Dallas. Kaso kontra nga ang ibang scout kay Klay. Si Russell Westbrook naman tinitira talaga ng mga scout na sinabing wag subukang kunin kasi hindi magkakaroon ng magandang run kapag nasa lineup siya. Malaki siguro yung galit talaga ng scout dito kay Westbrook. Ano kayang ginawa nitong si Russ? Diniin masyado si Westbrook ngayon kaya umiwas yung mga team. Si DeMar DeRozan naman kung pupunta ng Miami, mas better di umano na siya ang maging 6-man kesa ilagay pa rin siya sa starting unit. Nasa 2 or 3 players pa kasi ang kulang dito sa Miami Heat. Yung mga nabanggit na player, sila kasi yung best option na pwede makuha ng Miami. Kaso yung team mukhang nakikinig sa mga scout dahil hanggang ngayon hindi pa sila nakakapag-sign ng isang player pa na maalinman kina Westbrook, Bradley Beal at DeRozan. Base kasi doon, yung scouting report, spacing talaga ang issue kaya hindi di umano magiging effective kung isa or dalawa do sa 3 player na binanggit mapunta ng Miami dahil magiging issue lang nakasama ni Adebayo at Giannis. Kasama din kasi ang Miami sa team na good in papers yung lineup pero hindi nangangahulugang magiging number 1 agad sa East kasi andyan yung Sixers na in papers malakas din, yung Cavaliers buo pa yung lineup. Ang Toronto kapag na-retain nila si Kawhi, in papers malakas din. Yung Detroit kung maibabalik si Jalen Duren. Ang Wizards expected na magiging contender team sa playoffs. Pati yung Hornets tinawag na wildcard ng East. Parang katulad lang din ng sitwasyon ni Giannis sa Milwaukee Bucks, yung sitwasyon niya ngayon dito sa Miami Heat. Ang pinagkaiba lang, meron pa silang maiti-trade. Si Jalen Bronson naman nung isang araw pa binabanata ng mga former player at kahit current player. Ang una dyan si Shaq na sinabing swerte ang Knicks na nakakuha sila ng championship. Dahil yon kung hindi na ipasok ni OG Anunoby yung follow-up na malamang natalo ang Knicks kontra sa San Antonio. Sinabi rin naman ni Shaq na swerte rin siya sa 2 sa 4 niyang championship. Ang pinakatotoong championship niya di umano yung 2000 at 2006. Hindi naman sumang-ayon si Lolo Shumpert sa sinabi ni Shaq na swerte lang yung Knicks dahil buong series halos injured din si Jalen Bronson at buong series din sa last 5 minutes tinitira ng Knicks yung San Antonio. Si Carmelo Anthony naman sinabi niya kung siya ang nasa posisyon ni Jalen Bronson hindi siya kukuha ng pay cut na mahigit 100 million dahil off the court mahirap kasing kitain yun. Maganda yung magkaroon ng championship pero maganda rin na magkaroon ng malaking contract katulad na nangyari dito kay Jeremy Sohan. Ginawa siyang laughing stock ngayon may championship nga siya pero halos nakasabit na lang yung daliri niya ngayon sa kontrata niya sa Portland at sa NBA. Ito pa yung rason kung bakit tinitira ngayon si Bronson dahil din sa comment ni Draymond Green about sa sinabi niya na si Bronson ng star player dapat hindi siya ang nagkaroon ng pay cut. Hindi naman si Bronson yung direktang pinatatamaan nitong si Draymond. Mukhang tinamaan doon si Josh Hart.
Sinundan kasi yan na si Wemby nagkaroon din ng pay cut ngayon taon na hindi niya kukunin yung escalator clause na makakapagbigay sa kanya ng around 300 million. Flexible pa ang kontrata niya. Ang sinabi naman kasi ni Draymond Green, dapat yung mga secondary player ang kumuha ng pay cut at hindi si Jalen Bronson. Dahil nga si Bronson ang isa sa top player nila at dapat nilang ma-retain. Dahil mukhang mangyayari yung sinabi ni Draymond, saka din yung kay Carmelo na hindi na mababawi ni Bronson yung mahigit 100 million kapag binawa sa kanya. Dahil ang estimated contract extension ni Bronson, 323 million pagdating ng next season or susunod na taon. 4 na taon din ang makukuha niya, malaki yon in papers. Pero actually, nasa 283 million lang yung matitira sa 323 dahil 3 taon lang din na makukuha ni Bronson, ibabawas na yung player option. Pagdating naman ng 2029, si Bronson pwede makakuha ng 5 years, 418 million na contract or mas malaki pa. Pero papatak yun ng 373 million sa 4 na taon dahil din bawas yung player option. Magkakaroon si Bronson noon ng 60 to 80 million dollars per year dahil si Bronson papatak na rin ng 31 to 32 years old kapag nag-take effect ang kontrata na yon. Maunang pumirma kasi kay Bronson si Karl Anthony Towns, expected 272 sa 4 na taon pero 3 taon lang din ang makukuha niya. Kung 35% ang makuha ni Towns, delikado doon ng Knicks, 1 taon na lang ang buffer nila. Pero kung 30% or kaya 25%, may pag-asa pa sila sa loob ng 2 taon. Kapag pumirma si Towns at si Bronson, matitibag agad yung Knicks. Hindi na agad sila makakabuo ng contender na lineup. Dahil nga, hindi naman nagkaroon ng pay cut si Mikal Bridges at si OG Anunoby. Tulad ng sinabi ni Draymond Green, hindi dapat si Jalen Bronson or kaya si Towns dahil makukonsider pa rin siyang star player ang magkakaroon ng pay cut, kundi yung mga player na supporting cast ng Knicks dahil kung nagkataon yung kinat lang din naman kina Bronson at Towns, mapupunta lang din naman sa kanila na hindi naman sila magkakaroon ng pay cut. Kapag pumirma din si Towns at itong si Bronson, nasa limit na rin sila. Yung Knicks nga ngayon, sinabi na ng team owner na ayaw nilang lumagpas sa tax apron para makapagbayad ng tax. Kapag nakapirma yung 2 player nila, si Towns at si Bronson, lalagpas agad sila ng malaki. Pero maganda lang sa lineup ng Knicks dahil since buo pa yung starting unit nila, meron pa silang 2 season para makapag-compete ulit sa championship. Base pa rin kay Jalen Bronson, confident pa rin sila na makakaulit sila ng championship sa susunod na taon kahit pa nagkaroon ng galahawan ng mga star player dito sa East at merong mga teams ang lumakas din dahil meron din namang team ang medyo humina or nawala ng mga star player. Katulad lang din ng ibang mga teams na nakaraan, kahit pa buo yung lineup nila or halos walang nagbago, tinalo pa rin sila nung sumunod na taon gaya ng Boston at yung Thunder.